Itong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. So ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. 40 million to 80 million ang natupang ng tao na to sa mga OFW. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop at 2020 pala, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Hi everyone! Ang tagpo na inaabangan ng lahat ay sa wakas ay dumating na dahil si MG at Norman Mangusin ay nagkita na sa unang pagkakataon. Sa video na ito ay panoorin natin ang masasabi ng dalawa sa isa't isa. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang pagkikita ni MG at Norman Inidoro sa pagpapakilala ni Commissioner kay MG. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, you could give us a few words? Dito ay nagsalita na si MG at ikinuwento niya ang tungkol kay Norman Inidoro. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga hombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahobre. Kasi usually tinatawanan ng tong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses po talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo, guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW, guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lacanilaw. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko, mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon mo yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming tao dinarantabi yan, lalo ng aking asawa
ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Uminit na dito ang ulo ni Boss MG dahil sa pambabastos ni Norman Inidoro sa kanyang asawa at ina. At umiyak naman si Norman Inidoro dahil sa kanyang kaso. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba, Norman? Di ba? Ayos! Totoong ang baho mo, tignan sa personal. Mo, lalabas din. Ang baho mo, binayupak Hindi mo ka. rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Naunahan lang Yun ako lang eh. pangit Pwede yan. pala yung unjust vexation ganito Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yung unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Mukha namang pupunta din si Sir Manny Pacquiao dahil ito sa pambabastos ni Norman Inidoro sa nanay ni Sir Manny. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Dito ay pinaalis na si Norman Inidoro pero sa patas ng pamamahayag ay pinabalik siya upang magsalita. Okay. Sir, Sir, wala na po bang gusto sabihin po? Sir, yung last statement lang po, para madepensahan niyo po yung Sir, alam, sige, baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ba't mo kayo na, sir? Halos maiyak naman si Norman Inidoro dahil sa pagkahuli sa kanya at sa kanyang kaso. Ako po, lahat po na binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pala, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron hong dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo waran mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Ayan. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sa huli ay sinabi ni Commissioner na marami pang kaso si Norman Inidoro at paniguradong mananagot si Norman Inidoro. Sobrang alam mo, buong Pilipinas nagbubulgi. Buong Pilipinas nagbubulgi. Clarification, Commissioner. Kasi nga pinagmamalaki niya, unjust fixation lang, nilalang niya. That is bailable. Paano kung nakalaya yan? Anong gagawin? Antay pa siya. Ang daming kasong iba. Hindi kami napapagod. Kanina, nagkasama rin natin ang CIDG sa ating opisina. Nagibang mga kaso ang inahain sa kanya. Pati nga ako eh. Di ba, tinawag niya akong letter K. Tinawag niya akong letter S. Ako mismo, magpa-file lang complaint eh. yung mga sandamakmak na OFW na nag-text sa akin, na nandyan din sa labas. Hindi iantay niya lahat ng kaso niya. Magsawa siya sa lahat. Diba? Pati siguro si Asek na kanila. Pare, nanawagan na ako dito. Inarita ka na rin naman na itong tao. Magsama-sama na tayo dito. Dito na natin itong kalokohan na itong tao to. At yan po ang mainit na paghaharap ni MG at Norman Inidoro. Base sa narinig ko, ay bailable daw ang kaso ni Norman Inidoro. Ibig sabihin ay makakalaya pa din sa mga susunod na araw si Norman Inidoro. Hindi pa pala ito ang katapusan dahil ngayon pa lang nag-uumpisa ang totoong laban. Aalamin natin kung kailan makakalabas si Norman Inidoro. Pero sa ngayon ay magpapahinga muna ako dahil nasa hoyo na naman si Norman Inidoro. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.